Ano nga ba ang multigrade learning context? Ang multigrade learning context ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan ang mga estudyante sa iba't ibang antas ng pag-aaral ay nag-aaral sa iisang silid-aralan. Ito ay nangangailangan ng individualisadong pagtuturo at pag-aaral kung saan aktibo at responsable ang mga estudyante sa kanilang sariling pagkatuto. Ang self-regulated learning naman ay mahalagang aspeto na nagtuturo sa mga estudyante na maging independyente. Sa pamamagitan ng self-regulated learning, nabubuo ang mga kasanayan sa pag-iisip. Ang pag-align ng mga estratehiya sa pagtuturo ay kinakailangan upang masuportahan ang self-regulated learning sa multi-grade classroom. Going to discuss the differentiated instruction in multi-grade classes. So the first one is the student-centered teaching approach. So dito, alam naman po natin sa isang multi-grade classes ay may iba't ibang mag-aaral at kanilang grade level at lalo na ang kanilang kakayanan. So ang student-centered approach naman po is ito yung pagtuturo na nakatuon sa actively participating of the student of their learning. Gaya na lang po na hinahayaan sila mag-isip, magtanong at matuto sa sarili nilang paraan. So the second thing is address diverse needs and abilities. So dito, dapat isinaalang-alang ng isang guro sa isang multi-grade classes ang iba't ibang kakayanan at pangangailangan ng mga mag-aaral. So, tinitiyak nito na lahat ay nagbibigyan ng angkop na suporta sa pagkatuto. So, the third one is usage-based teaching and assessment method. So, gumagamit ang mga guro ng iba't ibang pamamaraanan tulad ng pangkatang gawain, performance tasks at formative assessment na nakakatulong sa isang multi-grade classes upang masukat hindi lamang ang kaalaman kundi pati na yung kasanayan at pag-uunawa ng mga mag-aaral. So kailangan may kinoconsidered ang guro. Ito yung student starting point at individual learning process. Sa student starting point, tinutukoy ng guro ang dating kaalaman, karanasan at antas ng pagkatuto ng mag-aaral bago simulan ang bagong aralin. Sa pamamagitan nito, magiging mas angkop at mas epektibo ang pagtuturo. So, sa individual learning process naman po, dapat regular minomonitor ng guro ang pag-unlad ng bawat mag-aaral gamit ang observation, feedback, at pagbibigay ng assessment dahil naangkop ang mga gawain at strategy dito upang matulungan ang bawat mag-aaral na patuloy na umunlad. Now, let's tackle about monitoring. Monitoring is the continuous observation of students habang nag-aaral sila. Hindi lang nakaupo ang teacher kundi umiikot siya inside the classroom at ino-observe ang bawat students para masigurong may guidance at support ang lahat. Next is the assessment. Assessment is the regular checking of student learning. Sa multi-grade classes, formative ito. Meaning, focus sa improvement at progress at hindi lang basta sa grades ng isang learner. Mahalaga rin na i-consider na iba-iba ang learning pace, ability at learning style ng students. Evaluation is the analysis of assessment results. Dito nalalaman kung na-achieve ang learning goals at kung effective ang teaching strategies, habang kinoconsider rin ang factors tulad ng time limits at language barriers. So these are the evaluation questions. In short, these questions guide the teacher to understand learning outcomes, student performance, and improve teaching. Alam niyo ba kung bakit tayo nagpapa-exam at nagpapasa ng projects sa school? Yan ang tinatawag nating assessment. Ang purpose of assessment ay parang isang GPS sa learning journey natin. First is to determine the strength and weaknesses. Ano pa ang kailangan natin? Second, para ma-adjust ang turo ko at kung nahihirapan kayo ay imo-modify natin ang lesson plan. Third, quality assurance ito. Sinasabi nito na effective ba ang school, ang teacher, or ang program? And lastly, ay para mag-provide ng feedback sa inyo, sa magulang at sa school admin kung ready ba kayo for the next level. So, paano natin ginagawa iyan?
We assess your skills, knowledge, and attitudes. Gumagamit tayo ng varied tools like quizzes, assignments, research, and projects. May dalawa tayong type of assessment. Iyan ang traditional kung saan ito ay typical written test at meron din tayong tinatawag na authentic assessment kung saan ito naman yung mas real world like performance tasks, portfolios na kung saan makikita ang skills na magagamit mo talaga sa tunay na buhay. Traditional assessment methods. It focuses on recall or memorization. Pag-alala tungkol sa mga napag-aralan ng mga bata. An examples of these are MCQs or multiple choice questions and examinations. While authentic assessment methods evaluates real-world applications. Examples of these are portfolio, presentations, and paggawa ng mga proyekto. May mga advantage din ang traditional at authentic assessment. Ang traditional ay it is easy to administer and objectives, while authentic, aplikasyon ito sa tunay na buhay. Samantalang, ang disadvantages naman ay limited lang ang scope ng traditional assessment methods, while authentic assessment methods ay mahabang proseso ito at subjective grade ang ginagamit sa pag-assess sa mga Ating tatalakayin ay patungkol sa assessment of skills and attitudes. Ano nga ba ito? Kapag sinabi nating assessment of skills and attitudes, it goes beyond the content knowledge. Hindi lamang ito sa mga natututunan nila sa mga lesson. Pagkos ang assessment of skills and attitudes ay patungkol rin sa kanilang kakayahan at iba't ibang pag-uugali. Ano nga bang mga nakapaloob dito? Tulad na lamang ng kanilang communication skills, problem-solving skills, investigate skills, at personal skills. Yan ay mga patungkol sa assessment of skills and attitudes. Dahil dyan, nasusukat ang kanilang kakayahan kung paano sila nakikipag-communicate, maresolbahan ng mga problem o maimbestigahan ito, at ang kanilang pakikipag-interact sa bawat kapwa nila. In 21st century skills, ito ay patungkol sa pangunahing kakayahan ng isang individual, maaaring mag-aaral o profesional. Bilang tayo ay nasa modernong panahon at maraming pagbabago at mabilis ang pagbabago, kailangan nating mag-adapt. At dito sa 21st century skills, meron tayong tinatawag na 4Cs. Ito ay ang communication, critical thinking, creativity, at collaboration. Information gathering techniques. So, information gathering techniques used to support evaluation and report of learning. At ilan nga sa mga techniques nito ay observations, checklists, self-evaluation, anecdotal notes, portfolios, and rating scales. So, umpisihan natin na i-explain yung observation. Observation is systematic watching of student behavior and learning. So, by carefully observation bilang isang teacher sa ating mga mag-aaral, dito natin malalaman yung kanilang interest. Mahilig ba siya sa drawing o sa personality? Mahihain ba siya or palakaibigan? At pagdating naman sa learning style, mas natututo ba siya kapag may visual aid? Mahalaga rin na alam natin yung kanilang learning needs. Okay, so next is checklist. Ang checklist ay mahalaga at maaaring makapagbigay ng valuable information sa ating mga mag-aaral. At maaari natin itong gamitin to measure skills against set of criteria. At ito ay maaari din gamitin ng teachers and student para ma-evaluate yung pag-self-evaluation. At dito pinapakita nito kung ang isang action ba ay highly evident, evident, or less evident. Evaluation. This assessment allows students to reflect on their own performance using clear criteria. Through self-evaluation, learners can identify their strengths and areas for improvement or their weaknesses. Notes. These are the brief narrative records written by the teacher to document significant students' behavior. It focuses on students' interests, development, work habit, and social behavior. Portfolio. It is a collection of students' work gathered over time. It shows learning growth and progress. A portfolio may include
test outputs, teacher observation, anecdotal records, and assessment results. Rating scales are based on predetermined criteria and may use numbers, letters, or descriptive words. Examples includes are excellence, proficiency, need improvement, or always, sometimes, and rarely. Rating scales help ensure consistent evaluation and clear reporting of students' performance.